andito na naman ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na ating ihahatid ngayong araw na ito. Siyempre, kumusta po sa lahat ng mga nakikinig sa atin kahit na patapos ng buwan ay nakikinig pa rin siya at patapos ng buwan. Layo pa po. Next week pa ang patapos ng buwan. Anyways, thank you so much for being here. Maraming salamat at andito ka pa rin. Hindi nyo pa rin ako iniiwan. Siyempre, taos puso po talaga akong nagti-thank you sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating munting programa. Thank you po at bilang pasasalamat, atin pong babasahin ang inyong mga pa-shoutout. Syempre, itong mga pa-shoutout na ito, yung iba ay nung mga nakaraang araw pa lamang ha, kasi ito advanced recording Hi po kay LV Lapot, maraming salamat sa pakikinig. Mabel Abakita, maraming thank you. Hello din kay user BW3H. Sabi niya, ang ganda ng boses mo, Mami. Boses lang. Charot. Mabisyosa naman. Anyways, hello din kay Rose Garden Vlog. Maraming salamat sa pakikinig. Johnny Marie, thank you so much. Ayan, have a great Saturday. Kasi sabi niya, have a great Sunday Mari Lubas Mayor, maraming salamat sa pakikinig. Linda Gadora and Migs Channel, thank you so much. Jaime Rodriguez, maraming salamat. Maria Elena Abe 365. Ayan, kompleto po yan. Ayan, thank you so much sa iyo. Hi din kay Mary Chris Caro. Maraming salamat, Chris Aurelia. Hello rin kay Gladys Bakbak. Hi Gladys. Maraming salamat kay Nana Success Clarito. Ayun. Hello din kay Marilu Del Monte from Las Piñas City. Hello po, maraming salamat sa pakikinig sa mga taga Las Piñas, Marikina, Cavite, ayun, yung mga suki natin dyan. Hi din kay Jack Palalios, maraming salamat. Axeliana, Emily Balayo, Gimaras Girl, Norhata Beda, maraming thank you sa'yo. Rosel Pras, maraming salamat. Alda Amascual, Diana Diaz, ayan, Randy Milan, Christy 1189. At sa lahat po ng mga solid nating supporters at tagapakinig, maraming salamat po. Nako naman. Kayo po ba'y naniniwala na ang buhay ay puno ng mga hello? At puno rin ng mga goodbye. O, diba? Umuunti-unti ang ating mga pa-shoutout at syempre ang ating intro. O, susubukan natin na 3 minutes na lang, ha? Syempre, wag nating patagalin dahil alam kong excited ka na mapakinggan ang tampok nating kwento for today's video. Kaya eto na, simulan na natin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sabi nila, ang buhay daw sa mundo ay punong-puno ng mga desisyon. Desisyon kung papaano mo patatakbuhin ang iyong kapalaran. Desisyon na pwedeng ikapahamak at pwede rin namang ikaunlad ng iyong kinabukasan. Mga desisyon na kung hindi mo gagawin, ay walang pag-usad na mangyayari sa buhay mo. Ikaw, anong malaking desisyon ba ang nagawa mo sa iyong buhay? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig na tulad ko ay araw-araw din na nag-aabang ng iyong mga bagong kwentong itinatampok dito sa channel mo. Oo Mama Mia, isa po ako sa iyong avid listener sa mga kwento nitong iyong YouTube channel. Sa totoo lang ay matagal-tagal ko rin pong pinag-isipan kung isusulat ko ba talaga ang naging kwento ng buhay ko. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, hindi naman sa hindi ko alam kung paano ako magkukwento. Natatakot lang talaga akong mahusgahan ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga taong hindi naman totoong nakakakilala sa akin. Mama Mia, pasensya na po kung medyo mahaba at medyo magulo rin ang kabuuan at ang ibang impormasyon nitong kwentong isinusulat ko. Kung maaari, Mama Mia, ikaw na lang sana ang bahalang mag-edit nito upang maunawaan naman ng inyong mga tagapakinig ang naging kabuuan ng kwentong ilalahad ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sheila.
Ako po ay 29 years old at isa po akong single mom. 3 po kaming magkakapatid, ngunit iba't iba po ang aming mga ama. Oo, 3 beses na nagmahal at nabuntis ang aking ina sa iba't ibang lalaki. Ako ang panganay at 2 babae ang sumunod sa akin. Tres Marias kami kung tawagin ng karamihan. Mama Mia, 24 at 19 years old po ang mga sumunod sa akin sa kasalukuyan. Ang aming ina ay isa pong overseas Filipino worker sa Singapore. Hindi po madali ang buhay namin at hindi po madali ang maging anak ng isang OFW, Mama Mia. Mahirap po ang buhay na ganun. Masasabi ko po na kahit na siya ay nagtatrabaho, ay naging pabaya pa rin naman siya sa amin na kanyang mga anak. Oo, Mama Mia, inihabilin niya lang kami sa aming tita. Ngunit hindi po namin yun kasama sa bahay. Kaya mga bata pa lamang kami ay natuto na kaming mamuhay sa sarili naming paraan at sa sarili naming paninindigan. May tita nga kaming inihabilinan ng nanay namin para sa amin pero hindi naman kasama si tita sa bahay na aming tinitirhan. In short, Mama Mia, sa mga murang edad namin noon na magkakapatid ay natuto kaming mamuhay bilang mga independent. Teenager pa lamang po ako ay umi-extra na ako bilang isang car show model upang mabuhay ko ang aking sarili at aking mga kapatid. Dahil wala naman po kaming ibang aasahan. Ang nanay ko naman kung minsan ay hindi nagpapadala. Kung minsan ay nagpapadala pero konting-konting pera lang at dumadaan pa yun sa tita ko. Kaya naman Mama Mia, panigurado. Bawas na ang perang dumadating sa amin. At kung tutuusin, hindi talaga yun kasya sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Kaya kailangan kong tumayo bilang mga magulang ng mga kapatid ko. Kailangan kong suportahan sila. Hindi naman po maatim ng konsensya kong pabayaan lamang na magutom ang aking mga kapatid. Kaya umi-extra po ako bilang isang car show model. Nung ako ay nagdalaga, Mama Mia, ang aming nanay ay nakapag-asawa na rin po sa Singapore. At dahil nga meron na siyang bagong asawa doon at may bago na siyang pamilyang itinatayo, ay tuluyan na niya kaming kinalimutan, kaming mga anak niya dito sa Pilipinas. Bakit po may mga nanay na ganoon, Mama Mia, no? Kung minsan, lalong-lalo na sa mga telebisyon ay pinoportray na lahat ng ina ay nagmamahal sa kanilang anak. Lahat ng ina ay hindi hinahayaang mapahamak ang kanyang mga supling. Pero bakit po iba ang nanay namin? Bakit hindi po ganun si Mama? Kaya mula nung pinabayaan na niya kami at nag-focus na lang siya sa bago niyang binubuong pamilya, ay nangako po ako sa sarili ko. Nangako ako na kapag ako na ay naging isang ina, hinding-hindi ko gagawin ang mga bagay na ginawa sa amin ng aming nanay. Hinding-hindi ko gagayahin ang pagiging ina ng nanay ko sa mga magiging anak ko. Mama Mia, ako po ay 18 years old nung pumasok po ako bilang isang receptionist sa isang hotel sa aming lugar. Ako ay nag-working student lamang noon dahil hindi ko naman kayang pumasok sa eskwela at hindi magtrabaho dahil ano na lang ang itutustos ko sa sarili ko at sa mga anak ko. Mama Mia, dun din po sa pinagtatrabahuan ko ay nakilala ko ang isang kaibigan na tumatak sa aking buhay. Itago na lang natin siya sa pangalang Sia. Si Sia po, Mama Mia, ay madalas na magpunta sa mga bar upang gumimik. Siya po ang klase ng tao na happy-go-lucky, na kung ano ang kanyang maibigan ay kanyang gagawin dahil ang sabi pa nga niya, you only live once, kaya dapat sulitin mo na. Dapat i-enjoy mo na dahil baka sa kabilang buhay ay walang ganon.
Baka sa kabilang buhay ay puro boredom lamang ang iyong mararanasan. Dahil kami po ay naging close bilang magkaibigan, may mga pagkakataon po, Mama Mia, na sumasama na rin ako sa kanya. Siyempre, lagi din niya akong hinihikayat na sumama. Ano ka ba naman, Sheila? Lagi ka nalang trabaho ng trabaho, aral ng aral. Mag-enjoy ka naman kung minsan, ano? Hindi ka na bumabata. At baka sa susunod na paggising mo ay matandang-matanda ka na at hindi mo na ma-enjoy ang buhay. Tignan mo nga yung sarili mo. Ang ganda-ganda mo ang stress-stress ng mukha mo. Kaya pwede ba mag-unwind ka naman kahit paminsan-minsan? Nung unang mga pagkakataon na sinasabi niya yun sa akin ay nginingitian ko lang siya, tinatawanan at pinagkikibit-balikat ko na lang ang kanyang mga punas sa akin. Pero kalaunan, Mama Mia, ay naisip ko rin, baka nga ma-burnout ako sa masyado kong pakikibakas sa buhay. Baka nga bata pa ako ay matandang-matanda ng feeling ko at gusto ko nang sumuko sa pakikipaglaban. Kaya naman, para rin sa sinasabi niyang mag-enjoy kahit paminsan-minsan, para man lang mabawasan kahit konti ang stress ko sa trabaho at pag-aaral, ay napipilitan na rin akong sumama sa kanya. Totoo din namang masaya ang gumala. Totoo din naman kahit paminsan-minsan ay i-feel mo ang iyong kabataan ay napakasaya naman talaga noon, Mama Mia. At nang dahil din po sa ganoong klaseng lifestyle ni Sia, ay iba't ibang mga lalaki po ang nakikilala at nakakasama niya. Samantalang ako noon, Mama Mia, kahit pa sabihin nating nagmo-model-model na ako at dinedisplay ko na ang kaseksihan ng katawan ko para sa mga car show at kung ano-ano pang mga show na sinasalihan ko, ay proud po naman akong sabihin sa inyo na kahit 18 na ako nung mga panahon na yon, ay NBSB pa rin ako o no boyfriend since birth. Opo, Mama Mia, sinasabi ng aking mga kakilala at lalong-lalo na yung mga close kong kaibigan na maganda naman talaga ako. Kung tutuusin, ay maganda ang itsura ko. May iilan ding nagsasabi, Mama Mia, na kung gugustuhin ko raw na pumasok sa pag-aartista, ay baka mabilis lang akong sumikat dahil sa mistisa po ako at may kagandahan din talaga akong taglay. Hindi naman po sa pagmamayabang pero may hawig daw ako sa artistang si Julia Barreto. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi naman sa pagbubuhat ko ng sarili kong bangko pero marami din naman ang nagtangkang manligaw sa akin noon. Parehong sa trabaho at sa paaralan ay may mga lalaki talagang nakabuntot at dumidiskarte sa akin. Pero natakot ako nung mga panahon na yun na pumasok sa pakikipagrelasyon. Takot na takot akong pumasok sa pag-iibigan. Hanggat maaari noon, Mama Mia, ay iniiwasan ko po ang makipagrelasyon dahil iniisip ko na baka magaya ako sa nanay ko. Takot na takot akong magpakatanga sa pag-ibig. Lalo pa kapag nababasa ko sa kung saan o naririnig ko sa mga programa sa radyo at telebisyon ang mga sinasabing kapag pag-ibig na raw ang nagdikta sa puso ay magiging bobo raw ang isip. Kapag pag-ibig na raw ang nangingibabaw ay hahamakin ng lahat, pati ang ikakapahamak ng sariling buhay, mapagbigyan lang ang kapritsyo ng pagmamahal. Mama Mia, hindi po naging lingid sa kaalaman ng aking kaibigan na si Sia na ako ay single nung mga panahon na yon. Alam na alam ng lahat na never pa po akong nagka-boyfriend. Kaya naman itong si Sia, dahil akala siguro niya ay malungkot ang buhay ko dahil wala akong nobyo, ay siya po ang gumagawa ng mga paraan upang i-push ako na makipagrelasyon. Siya po ang gumagawa ng paraan para may makilala ako na sa tingin niya ay posibleng mataypan ko. Madalas ay dinadaan ko na lamang sa pagtawa kapag ang pagbo-boyfriend na ang pinag-uusapan naming dalawa. Lagi niya akong kinukulit tungkol doon. Lagi niyang sinasabi na magiging mas masaya raw ang buhay ko kapag nagkaroon ako ng sarili kong inspirasyon. Mama Mia, hanggang isang araw habang nagtatrabaho kaming dalawa ay eto na naman si Sia.
Kahit na may mga customers nung mga panahon na yon, ay palihim pa rin niya akong kinukulit. Lagi niya akong kinukulit na sumama raw sa kanya sa bar pagkatapos ng aming shift sa trabaho. Ang sabi niya, may ipapakilala raw siyang lalaki sa akin na tsak raw siya na aking magugustuhan. Dahil sa bukod sa gwapo ito, ay meron din daw itong napakagandang buhay. Mama Mia, sinasabi ko sa kanya na magtrabaho muna kami bago namin pag-usapan ang mga bagay tungkol sa lalaki. Ano ka ba naman, Sheila? Hayaan mo nga ang sarili mong magmahal. Alam mo, isa sa pinakamasarap na pakiramdam sa mundo ay yung nagmamahal ka at mahal ka rin ng taong mahal mo. Masarap sa pakiramdam kapag meron kang karelasyon dahil may makakatuwang ka sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Merong isang tao na handang umiintindi sa'yo. Ewan ko ba sa'yo siya? Bakit mo ba pinoproblema ang love life ko? Ayos naman ako kahit wala akong love life. Pero naging sobrang kulit ni Sia nung mga panahon na yon. Gustuhin ko man pong tanggihan ang kaibigan ko ay hindi ko magawa dahil lagi niyang itinatakot sa akin na magtatampo daw siya sa akin kapag hindi ko siya sinamahan nung gabing yon. Ang sabi pa niya, wala naman daw mawawala sa akin. Kilalanin ko lang daw yung tao. At kapag sa huli ay hindi ko talaga magustuhan, ay pwede ko namang hindi sagutin o hindi ako makikipagrelasyon dito. At dahil nga sanay na naman ako, Mama Mia, na siniset up niya ako sa kanyang mga kaibigan o mga kakilalang lalaki na sa tingin niya ay magugustuhan ko, ay pumayag na rin ako. At sa gabing yun pala, Mama Mia, hindi ko akalain na makikilala ko ang isang lalaking babago sa takbo ng aking buhay. Mama Mia, naging maganda naman po ang takbo ng unang pagkakataon ng pagkikita namin ng lalaking itago na lang po natin sa pangalang West. Si West, Mama Mia, ay may lahi po siyang Japanese. And opo, mas matanda po siya sa akin ng 2 taon. Noong mga panahon na yun ay 20 years old na si Wes, samantalang ako ay 18 years old pa lamang. Pero ang totoo, kapag itinabi kami sa isa't isa, ay hindi mo naman masyadong mahahalata na mas matanda sa akin si Wes. Dahil hindi naman po hindi naman po siya mukhang mas matanda sa akin. Dahil bukod sa kanyang kutis na talaga namang napakapino, ay maganda din ang pormahan ni Wes. Para siyang teenager kung pumorma, Mama Mia, kaya iisipin mo na magkaedad lang kaming 2. O ako naman, kapag ako ang tumitingin sa salamin na magkatabi kami, ay iniisip kong siguro nga mas matanda pa akong tignan kesa dito kay Wes. Mama Mia, kagaya po ng nabanggit ko, sa totoo lang ay wala naman sa isip ko nung mga panahon na yon ang pakikipagrelasyon. Pero unang kita pa lamang namin ni Wes ay agad na siyang nagpakita ng motibo sa akin. Agad na siyang nagsabi sa akin, Mama Mia, na gusto niya ako. Na kahit hindi pa masyadong matagal ang pagkakakilala namin ay sigurado na siya na may nararamdaman na siya sa akin. Sigurado na siya na nagugustuhan na niya ako. Nung una ay sinabi ko sa kanyang hindi naman ako naghahanap ng karelasyon. Hindi naman ako naghahanap ng lalaking makakatuwang ko sa mga pagsubok ko sa buhay dahil nakafocus naman ako sa pag-aaral at sa trabaho ko at para na rin sa mga kapatid ko. Pero iba palang manligaw ang mga may lahing Hapon, Mama Mia. Kung makulit po ang mga Pinoy, mas makulit ang mga may lahing Hapon. Kapag nagustuhan kanila, hindi kanila titigilan hanggat hindi kanila mapapasagot. Sobrang napaka-persistent po ni Wes pagdating sa pandiligaw niya sa akin. Kahit na ilang beses ko siyang binasted at ilang beses kong sinabi sa kanya na hindi ako handa sa pakikipagrelasyon, ay wala pong naririnig si Wes. Bagkus ay patuloy lang siya sa pagsuyo sa akin. Araw-araw niya akong pinapadalhan ng pagkain sa aking trabaho.
At madalas din, Mama Mia, kahit na sinasabihan ko siyang wag na, ay inihahatid sundo pa rin niya ako sa trabaho at sa paaralan. Lalo na kapag may oras siya. Hanggat maaari nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay iniiwasan ko talagang mahulog ang loob ko sa kahit na sinong lalaki. Iniiwasan kong magmahal ng totoo dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka masira ang isip ko. Masira ang mga plano ko at unahin ko na ang nararamdaman ko. Kaya umiwas ako na mahulog kay Wes. Kaya noong isang araw, Mama Mia, nung yayain niya kung kumain kami sa labas, ay talagang dineretsyo ko na siya. Sinabi ko sa kanya na kahit anong gawin niya, ay wala akong mai-offer na sobra pa sa pagiging magkaibigan. Pakikipagkaibigan lang ang kaya kong ihandog sa kanya at wala nang iba. Na hindi ko pa kayang tanggapin ang pag-ibig na iniaalok at iniaalay niya sa akin. Pinaramdam naman po ni Wes sa akin, Mama Mia, na hindi naman siya nagmamadali. Na naiintindihan niya ang gusto ko. Na naiintindihan niya na may mga pangarap ako hindi lang para sa aking sarili kundi para na rin sa aking mga kapatid. Sinabi niya na hindi naman daw niya ako minamadali. Hihintayin niya daw kung kailan ako magiging ready para makipagrelasyon sa kanya. Hayaan ko lamang daw siya na mahalin niya ako sa paraang alam niya at sa paraang sa tingin niya ay makakapagbawas ng stress na nararamdaman ko. Hanggang sa lumipas ang ilang mga linggo. Madalas na rin po akong yayain noon ni Wes na kumain sa labas at mamasyal kami para magliwaliw at para na rin iwasan ang mga stress ko sa buhay. Sabi pa niya sa akin, Mama Mia, na ang stress daw ang number 1 killer, lalong-lalo na sa mga katulad ko na workaholic, sa mga katulad ko na laging responsibilidad ang iniisip. May mga ilang pagkakataon din naman, Mama Mia, na sumasama sa amin ang kaibigan kong si Sia na umalis at kumain sa labas. Kaya nakakampante na rin ako. May tiwala din kasi ako noon sa kaibigan ko. Isang araw, Mama Mia, inimbitahan ako ni Wes na mag-dinner kaming dalawa sa bahay niya. Ang sabi ko ay papayag lamang ako kapag pumayag si Sia. Sabi naman niya alam daw ni Sia, Mama Mia, na niyayaya niya ako. Pero masyadong busy raw si Sia nung mga panahon na yon kaya hindi ito makakasama sa amin. Ang sabi niya, pumayag raw si Sia na isama niya ako. Kaya wag na raw daw akong tumanggi dahil nakapagpaalam na siya pati na rin sa mga kapatid ko. Sa isip ko noon, Mama Mia, ay wala naman siguro pong masama kung papayag ako na pumunta sa bahay ni Wes at kumain ng dinner. Dinner lang naman to. At natuwa pa ako, Mama Mia, nung sabihin sa akin ni Sia na baka makakasama siya sa dinner naming dalawa ni Wes. Halaga? Sasama ka? Oo naman para makampante ka. Alam ko namang praning yung utak mo kaya sasamahan kita. Sa sinabing yun ng kaibigan ko ay naging kampante ako at pumayag na rin ako sa dinner invitation na yun ni Wes sa bahay nila. Sinundo nga ako ni Wes pagkatapos ng aking trabaho. Medyo nagtaka pa ako nung mga panahon na yun, Mama Mia, dahil hindi niya kasama si Sia. Day off nga pala noon ng kaibigan ko sa trabaho nung araw na yun, kaya ang usapan namin, Mama Mia, ay sasama siya sa dinner date naming dalawa ni Wes. Hindi din kami nagkita nung araw na yon sa trabaho dahil hindi naman pumunta sa hotel nung araw na yon si Sia. Kaya nagtaka ako. Ang akala ko kasi, Mama Mia, ay magkasama silang dalawa ni Wes na susunduin ako dun sa pinagtatrabahuan namin. Akala ko kasi ay sasama siya sa pagsundo sa akin. Hinanap ko pa siya noon. Baka nasa loob lang siya ng sasakyan ni Wes. Pero wala, Mama Mia. Wala doon ang kaibigan ko. Kaya nagtaka talaga ako.
At nang makarating kami sa kanyang bahay, Mama Mia, ay kaagad niya akong niyaya na mag-dinner kaming dalawa. Ang sabi pa niya sa akin nung nagtanong ako nung papunta pa kami sa bahay nila ay baka mauuna na raw kaming dalawa kasi susunod na lang daw si Sia. Nung pagdating namin doon ay handa na ang makakain kaya kumain na lang daw kami. Ang sabi ko ay antayin na lang namin ang kaibigan ko. Pero sumagot siya na wag na lang daw naming antayin si Sia dahil baka hindi na raw ito makakarating. Mama Mia, dun niya inamin sa akin na hindi naman daw niya talaga in-invite si Sia nung araw na yon. Pinakiusapan niya lamang ito na sana hayaan niya kaming makapag-spend ng time na kaming dalawa lamang. Ang gusto raw kasi ni Wes, Mama Mia, ay ako lang ang makasama niya at mas solo niya akong dalhin sa bahay nila. Kaya nakapagsinungaling siya sa akin nung sabihin niyang susunod sa bahay nila si Sia. Mama Mia, ewan ko ba pero nilukuban ako noon ng kakaibang takot. Nung sabihin niya sa akin na nagsinungaling siya at hindi totoong inimbitahan niya si Sia sa bahay nila, ay kinabahan ako. Pero pinilit ko pa rin ikalma ang sarili ko dahil magdi-dinner lang naman kaming dalawa. At wala naman siguro siyang binabalak na masama sa akin. Dahil lagi namang pinaparamdam sa akin ni Wes na handa siyang antayin kung kailan ako magiging handa sa pakikipagrelasyon ko sa kanya. Kaya pumayag akong kumain na kaming dalawa. Pinigilan ko talagang mag-isip ng kung ano-ano. Ewan ko ba, Mama Mia, kung yun ay dahil lang sa mga pinagdaanan ko na buhay sa mga magulang ko o sadyang ipinanganak talaga akong overthinker. Pero habang kumakain po ay kung ano-ano nang mga masasamang senaryo ang pumapasok sa utak ko. Mga senaryo na pilit ko namang iniwawaglit. Nang matapos na nga kaming dalawang kumain ay biglang naglabas ng alak itong si Wes. Ang sabi niya ay uminom daw muna kami bago niya ako ihatid pa uwi sa amin. Pero tumanggi ako, Mama Mia, at nagdahilan ako na maaga pa ang pasok ko kinabukasan kaya kailangan ko nang umuwi. Pasensya ka na, Wes. Pagod na kasi ako sa trabaho eh. Tapos bukas maaga din ako kaya kailangan ko nang magpahinga. Kailangan kong bumawi ng lakas. Alam mo naman, 'di ba? Pinagsasabay ko ang pagtatrabaho at pag-aaral. Mama Mia, naging masyadong makulit noon si Wes. Sige na, konting shot lang naman eh. At saka pagkatapos promise ihahatid naman kita pa uwi. Huwag kang mag-alala, bago pa mag 10 PM nasa bahay ka na at makakapagpahinga ka na. Please, para naman makumpleto ang dinner date na to, uminom tayo kahit konti lang. Kahit anong tanggi ang gawin ko ay naging masyadong mapilit pa rin si Wes, Mama Mia. Kaya wala na rin akong nagawa. Hindi po masyado ang mga nainom ko at hindi rin naman kami masyadong uminom nun ni Wes. Parang konti-konti lang tsaka kwentuhan. Pero ilang saglit pa ay napansin kong nag-iiba na ang mga kilos ni Wes. Parang nagiging clingy at touchy na siya masyado sa akin. Na bagay na hindi naman ako naging komportable. Hindi ako komportable na hinahawakan niya ako. Hindi ako komportable na sinasandal niya ang kaniyang panga sa balikat ko. Kaya paunti-unti, Mama Mia, ay umiiwas at lumalayo ako sa kanya. Para naman wag niyang mapansin at para naman wag niyang isipin na pinandidirihan ko siya. Sadyang wala lang talaga akong experience sa mga bagay na yun, kaya natatakot ako. Hanggang sa hindi na lang nakontento si Wes sa pagiging touchy niya sa akin at sinubukan na rin niya akong halikan. Sa pagkakataon na yon, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at umiwas ako at tumanggi ako. Bigla kong sinabi sa kanya na kailangan ko nang umuwi at hindi na niya ako kailangang ihatid pa. Uuwi na ako, Wes. Sorry kailangan na talaga akong makauwi. Huwag mo na akong ihatid, sabi ko. Pero bago pa man ako makatayo, Mama Mia, ay hindi ko inaasahan ang mga naging sunod na mga kilos ni Wes sa akin. Naging aggressive siya towards me, Mama Mia.
Hinawakan niya ang kamay ko at pinigilan niya akong makatayo. Pero itinulak ko siya. Sabi ko aalis na ako. Nanginginig na noon ang mga tuhod ko at alam kong ramdam na rin yun ni Wes sa boses ko. Pero parang wala siyang naririnig, Mama Mia. Hanggang sa ginamitan na rin niya ako ng kanyang lakas. Oo, Mama Mia. Humigpit ang pagkakahawak ni Wes sa akin noon at hinila pa niya ako kaya napaupo ako sa sofa kung saan kami nakaupo kanina. At doon, Mama Mia, doon ay pinilit niya akong halikan. Pinipilit ko siyang itulak. Pinipilit kong humingi ng saklolo pero parang walang nakakarinig sa akin. Siya nga po pala, Mama Mia, walang ibang tao noon sa bahay nila kundi si Wes lamang. Kaming dalawa lamang ang nandun kaya naman kakaibang takot talaga ang lumukob sa dibdib ko nung mga panahon na yun. Pinipilit ko po siyang itulak pero malakas po si Wes. Mas malakas di hamak kesa sa akin. At oo, Mama Mia, kahit na umiiyak na ako noon na pinipigilan siya ay para siyang walang naririnig sa akin. Parang hindi siya ang Wes na kilala ko. Parang hindi siya ang Wes na mabait at mapagpasensya sa akin. Pinwersa niya ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. At wala akong naging kalaban-laban nung inumpisahan na niya akong halikan. Lalo pa nung pinunit na niya ang suot-suot kong damit. Maninipis lang po ang mga damit ko dahil mumurahin lang naman ang kaya ko, Mama Mia. Kaya walang kahirap-hirap sa kanya na punitin yun at tumambad sa kanya ang tinatago kong pagkababae at mga pribadong parte ng katawan ko. Mama Mia, parang naging hayop si Wes nung mga panahon na yun. Sinibasib niya ako ng halik. Sa bawat parte ng katawan ko na madaanan niya ay hinalikan niya ng marahas. Nasasaktan ako, Mama Mia. Hindi ako nag-e-enjoy sa ginagawa niya tulad ng mga napapanood ko sa pelikula at sa aking mga nababasa. Masakit yun para sa akin. Pinipilit ko siyang itulak pero wala talaga akong lakas laban sa kanya. Kaya napagtagumpayan niya ang maitim niyang binabalak sa akin nung gabing yun. Oo, Mama Mia, pinagsamantalahan niya ako. At ito pang matindi, hindi lang isang beses na pinagsamantalahan ako ni Wes. Kahit na alam niyang nasasaktan ako dahil unang pagkakataon yun na may lalaking pumasok sa akin, ay wala siyang alintana. Hindi niya alintana ang mga luhang pumapatak sa aking mga mata. Hindi niya alintana ang mga luhang sunod-sunod na tumulo sa aking mga mata nung panahon na yon. Ang naging importante sa kanya noon, Mama Mia, ay maisakatuparan niya ang madilim niyang binabalak. At paulit-ulit nung gabing yun na hinalay ako ng taong pinagkatiwalaan ko. Ng taong akala kong marunong maghintay, ng taong akala ko tunay at dalisay ang damdamin para sa akin. Nung matapos na nga siya, Mama Mia, ay hinang-hina po ang buong katawan ko. Masakit na masakit ang mga balakang ko, pati na rin ang pagkababae ko. At wala na nga akong ibang nagawa kundi ang umiyak na labang, habang patuloy pa rin si Wes sa paggamit ng aking katawan. Hindi ko akalain noon, Mama Mia, na nakakayanan pala ng isang lalaki ang paulit-ulit na pakikipagtalik. O baka may ginamit nung gabing yun si Wes. Mama Mia, nung natapos na siya ay nakatulog siya bigla. Ako naman ay walang nagawa kundi isuot ang punit-punit kong damit. Buti na lang at nakakita ako ng jacket at sinuot ko yun tsaka umuwi ako sa amin. Hindi ako nakatulog nung gabing yun, Mama Mia. Paulit-ulit na rumerehestro sa diwa at isip ko ang paulit-ulit na pambababoy ni Wes sa katawan ko. Hanggang sa bumalik na ako sa trabaho. Hanggang sa bumalik na ako, pero wala pa rin ako noon sa sarili ko. Ilang beses na akong tinanong ng mga kasamahan ko kung may problema raw ba ako pero hindi ako makasagot ng maayos. Hanggang sa nagawa ko na ring isumbong ang lahat-lahat ng pinagdaanan ko sa kamay ni Wes kay Sia na kaibigan ko.
Galit na galit naman si Sia nung malaman niya yun, Mama Mia, at pinayuhan niya akong magsumbong sa mga pulis. Alam mo, dapat magsumbong ka sa mga pulis, dapat ipakulong natin yung Wes na yan, sabi niya. Gigil na gigil nung mga panahon na yun si Sia, pero ako ang pumigil sa kanya, Mama Mia. Pinigilan ko po siyang magsumbong sa mga otoridad. Ang totoo niyan, Mama Mia, hindi ko alam kung maiintindihan niyo. Pero takot na takot po ako nung mga panahon na yon na mahusgahan ng ibang tao. Takot na takot akong may makaalam na ibang tao tungkol sa nangyari sa akin, bukod lamang kay Sia. Natatakot din ako, Mama Mia. Ano kayang iisipin ng ibang tao? May mga nababasa kasi ako na kung ano-ano, lalo na kapag may mga balita tungkol sa mga ganong klaseng bagay. Kasalanan niya yan kasi sumama din naman siya sa lalaki. Siya lang mag-isa tapos pumasok siya sa loob ng bahay ng lalaki, baka ginusto niya rin din yan. Takot akong masabihan ng kung ano-ano. At takot din ako, Mama Mia, na pagpiestahan ng buong madla ang nangyaring pambabastos at pambababoy sa akin. Lumipas po ang mga araw, Mama Mia. Patuloy pa rin na lumalapit sa akin si Wes na para bang walang nangyari. Siguro nga, Mama Mia, ay naramdaman niyang hindi naman ako magsusumbong. Naramdaman niya na wala akong balak na isuplong siya sa mga pulis. Kaya siguro naging malakas din ang loob niya na lapitan ako ng lapitan. O baka naisip niya na baka sa pagkakataong ito ay pumayag na akong magkaroon ng relasyon sa kanya. Habang lumilipas ang mga linggo, Mama Mia, ay dun na rin unti-unting may naramdaman akong kakaiba sa aking katawan. Supposedly ay dadatnan na ako 2 linggo matapos naming magniig o matapos akong babuyin ni Wes. Pero hindi po ako dinatnan nung pagkakataon na yon. Hanggang sa nakakaramdam na ako ng mga sintomas ng pagbubuntis. Nahihilo, nasusuka, mabigat ang katawan at laging gustong-gustong matulog. Yun po ang mga iilan sa mga sintomas na naramdaman ko. And oo, Mama Mia, sa kasamaang palad ay nagbunga po ang pananamantala ni Wes sa aking katawan. Nagbunga po ang kaniyang pangahalay sa akin at nabuntis niya ako. Nung malaman at makumpirma kong ang buntis ako ay sobrang gulong-gulo ako. Magkahalong takot at kaba ang naramdaman ko nung makumpirma ko nga ang katotohanan na nagdadalang tao ako dahil sa pangahalay at pambababoy ni Wes sa akin. Paano na ngayon ang pag-aaral ko? Paano na ngayon ang mga kapatid ko? At isa pa, paano ang magiging anak ko? Wala akong pera, wala akong magandang trabaho, wala akong trabaho na may magandang sweldo. Paano ko bubuhayin ang 3 bibig na makakasandal sa akin? Yan po ang mga tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko noon. Litong-lito ako sa sitwasyon ko noon, Mama Mia. Kaya wala ako sa sariling nagdesisyon na ipaalam kay Wes ang tungkol sa pagbubuntis ko. Gusto kong siyang magdesisyon kung ano bang gagawin namin sa nilalaman ng tiyan ko, Mama Mia. Pero nagulat ako. Nagulat ako nung ang naging reaksyon ni Wes ay parang wala lang sa kanya na nabuntis ako. Parang hindi siya natakot. Ang totoo niyan ay inalok pa niya ako na magsama na kami sa iisang bubong para raw sa magiging anak naming 2. Alam ko, Mama Mia, alam ko na maraming manghuhusga na naman sa akin. Maraming magsasabing tanga ako, duwag at kung ano-ano pa. Lalo na sa desisyong ginawa ko. Kasi bakit nga naman ako makikisama sa isang lalaking pinagsamantalahan lamang ako at binaboy ang katawan ko, 'di ba? Bakit ako makikisama sa isang lalaking nabuntis ako dahil bunga sa kahayupan niya? Oo, Mama Mia. Pumayag po ako noon sa naging alok ni Wes sa akin na magsama kaming 2. Dala na rin siguro ng isipan ko na gulong-gulo sa mga sitwasyon ko. At dahil din, Mama Mia, sa ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako papayag na matulad ang anak ko sa aming magkakapatid na lumaki na walang mga magulang.
Sinabi ko rin sa sarili ko noon na baka makatulong sa akin si Wes na magpatuloy sa buhay at syempre baka makatulong siya sa akin na buhayin ng maayos ang anak naming dalawa. Ang anak na bunga ng pananamantala niya. Kaya wala akong nagawa kahit na ayoko noon. Kahit na hindi ko naman mahal si Wes, ay nakisama pa rin ako sa kanya alang-alang sa magiging anak naming dalawa. Sa pagsasama namin ni Wes sa iisang bahay ay doon ko nakita ang kanyang tunay na ugali at kulay. Akala ko ay masama siya, Mama Mia. Akala ko noon ay walang kwenta siyang tao. Akala ko noon ay demonyo siya dahil sa ginawa niyang pananamantala sa akin. Akala ko yun na ang pinakamasama niyang ugali. Pero may mas isasama pa pala ito. Mama Mia, nung lumaki na po ang tiyan ko ay madalas pong umuwi sa bahay ng lasing itong si Wes. Madalas din po siyang umalis at minsan ay hindi rin po umuuwi ng ilang araw. At kapag nagtatanong ako, ay bugbog sarado ang natatanggap ko sa kanya. Oo, lagi niya akong sinasaktan ng pisikal. Kahit pa nga buntis ako nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay hindi yun naging hadlang sa kanya para sakalin, suntukin, o sampalin ako. Lagi siyang nananakit sa akin ng pisikal. Paulit-ulit akong humihingi sa kanya ng konsiderasyon dahil nga may dinadala ako sa tiyan ko pero parang wala siyang naririnig. Para siyang bingi at para bang tumutubo ang sungay, pangil at buntot niya kapag nagtatanong ako kung nasaan siya at kung sino ang kasama niya. Hanggang sa nakapanganak na ako, Mama Mia. Bagong panganak pa lang ako pero patuloy pa rin ang pananakit niya sa akin. Pinatigil na rin niya po ako sa pag-aaral nung lumaki ang tiyan ko. At pinatigil din niya ako sa pagtatrabaho, Mama Mia. Ang sabi niya sa akin ay susuportahan niya ako, ang anak namin at ang mga kapatid ko. Basta wag akong umalis ng bahay. Madalas niya akong kinukulong sa loob ng bahay niya, Mama Mia. Oo. Para akong naging pag-aari ni Wes, lalo na nung sinusuportahan na niya financially ang mga kapatid ko. Hindi ko kailanman naranasan na naging magandang pagsasama namin ni Wes. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay parausan lamang ang tingin niya sa akin. Dahil madalas po ay pakikipagtalik lamang ang gusto niya sa tuwing uuwi siya ng bahay. At kapag tapos na siya na makipagtalik sa akin, kung minsan ay magpapahinga siya sandali tapos aalis naman. Pero kadalasan, Mama Mia, kapag tapos na niyang ginagamit ang katawan ko, ay tumatayo siya at nagbibihis at umaalis ng bahay. Binibigyan na lang niya ako ng pera, pambili ng kung ano-ano. Pero paano ako makakabili na hindi man lang ako makakalabas ng bahay? Mama Mia, madalas pong ganoon ang sitwasyon namin. Madalas pong kinukulong niya ako sa loob. Madalas pong pakikipagtalik lang ang gusto niya. At habang lumalaki po ang anak naming dalawa ay lalo pong nagiging mahirap ang sitwasyon ko sa piling ni Wes. Unti-unti din ay nalulong si Wes sa kanyang mga bisyo. Sugal sa kasino, alak at pati na rin paggamit sa ipinagbabawal na gamot. Oo, Mama Mia, alam kong gumagamit nun si Wes dahil nakikita ko ang mga kagamitan niya sa paggamit ng ganong ipinagbabawal na bagay. Madalas po ay sa bahay niya mismo ginagawa ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero wala naman akong lakas ng loob na pagbawalan siya dahil panigurado kapag may isang salita na namang lalabas sa bibig ko, ay suntok at bugbog na naman ang aabutin ko. Alam ko, sasaktan lamang niya ako kapag nagtanong na naman ako tungkol doon o kapag umangal na naman ako sa mga bisyong pinapasok niya. Mama Mia, maling-mali na po ang mga pinagdadaanan ko noon kay Wes. Masakit na para sa akin.
Hanggang sa umabot na po sa punto na hindi niya na kayang suportahan ang kanyang mga bisyo. Oo, Mama Mia. Dahil nga sa sunod-sunod na paggamit at mga bisyo ni Wes ay naubos din ang kanyang pera. Hindi na kumakasya ang kinikita niya sa kanyang mga bisyo. At nung nawalan na nga siya ng pera, Mama Mia, at nung nawalan na nga siya ng pansustento sa kanyang mga bisyo, ay dun na po lumabas ang sobrang kademonyuhan niya. Dun na po sumagad ang pagiging demonyo ni Wes. Nagumpisa po yun sa pagkuha niya ng video sa aming pagtatalik dalawa. Madalas po ay binuvideohan niya ang aming mga ginagawa sa kama. Kahit na tumatanggi ako ay wala akong magagawa dahil pinipilit niya pa rin ako, tapos ay tinitreaten niya akong sasaktan niya kapag hindi ako pumayag. Ang gusto niya raw, Mama Mia, ay binivideo namin ang nangyayari sa amin dahil mas ginaganahan daw siya sa ganon. Mas ginaganahan daw siya na binivideo ang sarili niya at ako habang gumagawa ng mga malalaswang gawain sa ibabaw ng kama. Hanggang sa nalaman ko na lamang na binibenta pala ni Wes ang mga malalaswang video naming dalawa. Binibenta niya sa kanyang mga kaibigan upang may pangtustos siya ng kanyang mga bisyo. Hindi pa po siya nakontento doon, Mama Mia. Hindi siya nakontento na videohan niya ang mga nangyayari sa aming dalawa. Ibinenta pa niya talaga ako sa iba. Oo, Mama Mia. Ibinenta ni Wes ang katawan ko at pinagamit niya ang katawan ko sa iba't ibang lalaki. Nagsimula po yun nung may dinala siyang 2 lalaki sa bahay. Mga kaibigan niya raw. Nag-umpisa silang mag-inuman. Natulog na ako noon at ang sinabi ni Wes ay wag ko na lang daw ilak ang pintuan dahil susunod na rin naman daw siya kapag tapos na sila. Naalimpungatan ako, Mama Mia, nung may gumagalaw sa katawan ko. Madilim na madilim noon ang kwarto kaya hindi ko maaninag kung sino. Hinayaan ko na lamang dahil akala ko ay si Wes yun. Pero nung kapain ko ang ulo niya at iba ang gupit ng kanilang buhok, dun ako naggilaslas, Mama Mia, at dali-dali kong inon ang lampshade. At dun ko nakita na hindi pala si Wes ang kasama ko sa kama. Pinipilit kong lumaban. Tinutulak ko siya at sinisipa pero ang sabi niya, bayad na raw siya. Binayaran na raw niya ang asawa ko para sa gabing yun. Mama Mia, sinuntok niya ako kaya nawalan ako ng lakas. Kaya naman nagpatuloy siya sa ginagawa niyang pangahalay sa katawan ko. Lumabas siya at ako naman ay umiiyak. Habang nasa kasagsagan ako ng pag-iyak ko ay isa na namang lalaki ang pumasok sa loob. Yung isa pang lalaking kainuman ng walang hiya kong kinakasama. At tulad nga nung naunang lalaki, ang sabi niya sa akin ay binayaran na raw niya si Wes para magalaw niya ako. At mula nga sa gabing yun, Mama Mia, ay para po akong naging bayarang babae na wala naman akong nakukuha mula sa nagiging bayad sa akin. Binenta ni Wes ang katawan ko sa iba't ibang lalaki. Iba't ibang lahi at kung ano-anong kalaswaan pa ang hinahayaan niyang gawin nila sa katawan ko kapalit ng malaking perang pambisyo niya. Hindi lang yun, Mama Mia. Nangyari pa talaga sa akin na 3 lalaki ang sabay-sabay na gumalaw sa katawan ko. 3 lalaking nagpakasasa sa katawan ko. Meron pa yung isa, Mama Mia, na kinagat pa talaga ang dibdib ko na sobrang ikinahiyaw ko sa sobrang sakit. Kapag naman po tumatanggi ako ay binubugbog ako ni Wes. Sa tuwing tumatanggi akong magpagamit sa ibang lalaki, ay wala akong natatanggap sa kanya kundi mura, bugbog at kung ano-ano pang mga masasakit na salita at ginagawa. Halos araw-araw po yung nangyayari, Mama Mia. Araw-araw po niya akong pinapagamit sa iba't ibang lalaki at simula nga sa araw na yon ay pinapadlock na rin ako ni Wes sa loob ng bahay namin.
kapag umaalis siya. Ang bahay kasi ni Wes, Mama Mia, ay wala pong masyadong kapitbahay. Ewan ko kung hindi ba talaga kami naririnig sa labas sa tuwing humihingi ako ng saklolo o talagang wala lang pakialam ang mga tao doon sa paligid ko. Halos matagal na panahon po akong naging parang alipin ni Wes na ginagawa lang lahat ng gusto niya. Inaalagaan at kinukontento siya sa kama at syempre pumapayag din ako sa gusto niyang magpagamit ako sa ibang lalaki. Wala akong kalaban-laban na ginawa akong sex slave ni Wes at ng iba pang maraming lalaking kakilala niya. Tinais ko po ng ilang taon ng ganong sitwasyon. Dahil sa takot, Mama Mia. Dahil sa kagustuhan kong mabigyan ng kumpletong pamilya ang anak ko. At dahil na rin sa wala din naman akong magawa dahil kinukulong ako ni Wes sa loob. Pero lahat po pala ng pagtitiis, Mama Mia, ay may hangganan. Lahat po pala ng pagtitiis na ginagawa mo ay matatapos din at maiisip mo rin ang sarili mo. Mama Mia, isang araw ay nakapagdesisyon na ako na aalis na kami ng anak ko at tatapusin ko na ang aking paghihirap sa poder ni Wes. Dahil hindi na po ako papayag na makulong pa ako sa malaimpyernong buhay at bahay kasama ang magiging pangalawang anak ko. Oo, Mama Mia. Nung malaman ko po na buntis ulit ako, ay dun ako nagkaroon ng sapat na lakas ng loob para lumaban at umalis sa malaimpyernong bahay na yon. Nakumpirma ko po ang pagbubuntis ko dahil sa pagdurugo ko matapos niya akong saktan. Mabuti na lang, Mama Mia, dahil natakot nung mga panahon si Wes na nagdurugo ako ay dinalan niya ako sa ospital. At doon ay nakumpirma ko nga na buntis ako. Buti na lang at naging malakas ang kapit ng bata sa loob ng sinapupunan ko. Mama Mia, nung makaalis nga ang doktor at wala nang ibang tao sa loob ng kwarto doon sa ospital ay biglang sinabi sa akin ni Wes na dahil hindi siya sigurado kung sinong ama ng dinadala ko ay dapat daw ipalaglag namin yung bata. Doon po ako natauhan. Alam ko marami akong ginawang masama sa buhay ko. Pero hindi ko po kayang kitilin ang buhay ng sarili kong anak. Yun po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para tumakas at takasan si Wes. Hindi ko po kakayanin na may mangyaring masama sa dinadala ko dahil lamang sa kademonyuhan ni Wes. Umalis siya nung araw na yun, Mama Mia, dahil may bibilhin daw siya sa labas. Pinabantayan niya ako sa nurse. Pero nung naging busy ang nurse na yun, ay tumakas ako sa ospital. Mama Mia, buti na lang dahil nung araw na yun ay nandun din sa ospital ang anak ko. Wala po akong ibang dala. Wala akong dalang damit. Dahil nagmamadali na ako noon dahil takot ako na baka maabutan pa ako ni Wes sa ospital at baka mapigilan pa niya ang pagtakas namin ng anak ko. Buti na lang talaga at nakalabas ako noon ng ospital at medyo kampante din naman ang ospital na yon. Siguro wala pang ni isang pasyente nilang tumakas. Ako siguro ang nauna. Agad akong nagpunta sa hotel kung saan ako dating nagtrabaho. Wala doon si Sia, Mama Mia. Buti na lang at merong isa doon na kaibigan din namin na nakakaalam kung nasaan si Sia at siyang pinuntahan ko. Nung malaman niya ang mga pinagdaanan ko, Mama Mia, ay agad kaming pumunta sa presinto ng pulis at nagpa-blotter. Ewan ko, Mama Mia, siguro nga nakatunog din si Wes sa mga ginawa kong pagpapablatter at pagsusumbong sa pulis tungkol sa kanyang mga pinaggagawa sa akin. Dahil nung puntahan ng mga otoridad ang bahay ni Wes ay wala ito doon. Hindi na rin ito nila mahagilap. Ako naman, Mama Mia, simula sa araw na yon ay nag-umpisa ako ng sarili kong buhay. Takot na takot pa rin ako dahil hindi ko alam kung paano yun gagawin. Kung paano ako mag-uumpisa.
Lalo pa na back to zero talaga ako, Mama Mia. Pero hindi ako pinabayaan ni Sia. Ang sabi niya sa akin ay parang meron din siyang kasalanan kung bakit nangyari yun sa akin. Dahil siyang nagpakilala sa amin ni Wes sa isa't isa. Kaya tinulungan niya ako. Inilalayan niya ako at buti na lang ang mga kapatid ko, Mama Mia, ay inalalayan din ako nung mga pagkakataon na yun. Pero alam mo ba, Mama Mia, hindi po naging madali ang lahat para sa akin. Takot na takot ako noon na baka balikan kami ni Wes. Takot na takot ako na baka bigla na lang siyang lumitaw sa harap ko at kung ano pa ang gawin niya sa akin at sa mga anak ko. Hanggang sa nakapanganak na nga ako, Mama Mia. Isang babae din ang naging anak ko tulad ng panganay ko. Oo, 2 babae na noon ang anak ko. Mama Mia, natuto akong mas magbanat ng buto. Natuto akong mas gawin ang lahat para sa mga anak ko. Ayokong maranasan nila ang hirap na pinagdaanan ko. Ayokong maranasan nila ang mga sakit na dinanas ko. Mahirap ang buhay. Hindi madali dahil hindi naman po madaling maging isang single mother, lalo na sa katulad kong hindi nakapagtapos tapos 2 pa ang naging anak. Pero Mama Mia, wala namang hindi kinakaya. Basta magtiwala ka lang sa Diyos at basta magsikap ka lamang. Ngayon, Mama Mia, ay 9 years old na po ang panganay kong anak at 5 years old naman ang bunso. Magkasama pa rin kaming 3. Tinataguyod ko pa rin ang mga anak ko kahit mag-isa lang ako. Kahit mahirap ay kinakaya ko. Mama Mia, ang totoo niyan ay hindi ko rin po alam kung si Wes nga ba ang tatay ng aking bunsong anak dahil po sa mga nangyari sa akin noon. Kasi noon, Mama Mia, hindi lang naman po iisang lalaki ang gumagalaw sa akin sa bawat araw. Nung binibenta pa ni Wes ang katawan ko at ang pakikipagtalik sa akin, ay halos 2 o 3 lalaki po ang gumagalaw sa akin sa iisang araw. Kaya hindi ko rin po mapinpoint kung talaga bang sino ang ama ng bunso kong anak. Pero kahit pa man si Wes o hindi o yung mga lalaking nagbayad, ang ama ng anak ko ay wala akong pakialam. Pantay-pantay po ang pagmamahal ko sa aking mga anak. Wala na akong pakialam kung sino man ang mga ama nila, kung pareho ba sila ng ama o hindi. Ang importante sa akin ay pareho silang nanggaling sa akin, kaya pareho ko silang mamahalin kahit pareho ko silang hindi naman ginusto na mabuo. Siguro po, Mama Mia, may mga iilan o marami-rami sa inyo ang manghuhusga sa akin dahil sa sobrang pagiging mahina kong babae. Dahil sa hinayaan kong maabuso ako ng paulit-ulit. Dahil sa hinayaan kong maabuso ng husto ang katawan ko at ang buong pagkatao ko bago ako nagdesisyon para sa ikabubuti ng buhay ko. Alam ko na may mga mababasa ako sa comment section na nagsasabing, ang tanga-tanga ko, ang hina-hina akong babae, bakit hindi ako agad nagsumbong? Alam ko na marami sa inyo ang magsasalita ng ganun, lalong-lalo pa yung mga taong hindi naman naranasan ng mga naranasan ko. Ipinapangako ko po kasi, Mama Mia, sa sarili ko dati na hindi ako gagaya sa aking ina. At hangad ko lamang na magkaroon sana ng kumpletong pamilya ang anak ko, kaya ako tiniis noon ang ugali ni Wes. Kaya kahit sinasaktan niya ako noon ng pisikal, minumura at kung ano-ano pa ay tinitiis ko siya dahil gusto ko sanang lumaki ang anak naming 2 na may kinikilalang ama. Pero may iba yatang plano ang kapalaran para sa akin. Ganun po yata talaga ang tadhana. Kung minsan ay may mga bagay na ayaw nating mangyari sa atin, pero yun pa rin ang binibigay sa atin. Yung mga pagsubok na akala natin ay ikamamatay na natin, ayun pa ang paulit-ulit na pinaparanas sa atin. Mama Mia, patuloy pa rin akong
nagsisikap sa ngayon para sa mga anak ko at para na rin tuluyang maghilom ang trauma na binigay sa akin ni Wes at ng mga lalaking nakasama ko sa kama dahil sa kanya. Sa kasalukuyan po, Mama Mia, ay nagtatrabaho na ako sa isang BPO company. Napatapos ko na po sa pag-aaral ang isa kong kapatid. At syempre, siya na rin ang nagpapaaral ngayon sa isa pa naming mga kapatid. Maganda na rin po ang kitaan ko sa trabaho. Kaya kampanteng-kampante ako na mabibigyan ko na ng magandang buhay ang mga anak ko. Ayoko pong lumaki ang mga anak ko ng malayo sa akin, Mama Mia. Kaya tiniis ko at inaral ko ang lahat ng pwede kong matutunan sa pag-call center para naman kumita ako ng marangal, ng malaki-laki para sa aking mga anak. Mama Mia, sa ngayon, hindi pa rin ako tuluyang naghihilom. Sa ngayon ay parang wala pa rin akong lakas na loob na magpapasok ng panibagong tao sa buhay ko. Marami pa rin po ang sumusubok na ligawan ako sa kabila ng kaalaman na 2 na po ang anak ko. Pero mas natatakot na ako ngayon. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa mga anak ko, lalo pat pareho silang mga babae. Kapag po nakakarinig ako ng mga kwento dito sa channel niyo, Mama Mia, tungkol sa mga batang nagkaroon ng mga stepfather o hindi nagkaroon ng mga magulang na gumagabay sa kanila at napapariwara at inaabuso ng iba, ay natatakot po talaga ako ng husto para sa mga anak ko. Kaya sinabi ko sa sarili ko, sisikapin kong maibigay ang lahat-lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Sisikapin ko pong wag nilang maramdaman na may kulang sa kanila dahil sa kawalan nila ng ama. Oo, alam kong mahirap. Oo, alam kong hindi magiging madali. Pero gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko. Gagawin ko ang lahat para maitaguyod ko sila. Kahit hindi ko man sila ginustong mabuo dito sa mundo, ay alam kong ipinagkatiwala sila sa akin ng Panginoon. Alam ko, ipinagkatiwala sila sa akin dahil kaya ko. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Maraming salamat po sa pagbabasa mo nitong aking kwento at sa pagbibigay mo ng pagkakataon para maikwento ko ang malagim kong karanasan sa ibang tao. Sana po ay marami ka pang ma-inspire na mag-share ng mga sarili nilang kwento kagaya ko. Kagaya ng pag-inspire mo sa akin, Mama Mia. Isa ka po sa mga dahilan kung bakit unti-unti ay naghihilom na rin ang sugat na nasa puso ko. More power po sa inyong programa at God bless po sa lahat ng bumubuo sa channel na ito. Maraming salamat po talaga, Mama Mia. Hanggang dito na lamang itong aking kwento. Lubos na gumagalang, Sheila. Napakahirap naman ng mga pinagdaanan ni Sheila sa buhay. Oo, tama ka, Sheila. Hindi natin maiiwasan na may mga tao talagang manghuhusga sa atin. Hindi natin maiiwasan na may mga tao talagang iisipin na may mga pagkakamali tayo sa buhay kung bakit nangyayari sa atin ang mga bagay-bagay. Wala namang perpektong tao, Sheila. Wala namang taong hindi nadadapa sa mga buhay nila. Lahat tayo nadapa, pero hindi na importante yon. Ang importante tayo ay bumangon. Alam mo, nanggigigil pa rin ako kay Wes eh. May mga lalaki talagang ganon. May mga tao talagang mapang-abuso. Sana sa mga magulang na nakikinig ngayon, lalong-lalo na dun sa mga kabataan na ang pupusok ng mga damdamin. Inuuna ang love life, inuuna ang mga sarili, inuuna ang pakikipagtalik, inuuna ang paggawa ng mga bagay na hindi pa dapat nila ginagawa. Naku naman, sana mag-isip-isip kayo mga bata na nakikinig ngayon. Sana wag kayong masyadong mapusok at wag kayong magdala ng mga bagong buhay dito sa mundo kung hindi nyo naman po kayang panindigan. Tulad ng nangyari kina Sheila, hindi sila pinanindigan ng kanilang mga magulang. Hindi siya pinanindigan ng kanyang ama, kahit pa nga ng kanyang ina dahil gumawa ito ng sarili niyang pamilya dun sa Singapore at kinalimutan sila.
Anong nangyari? Kahit na nagsikap si Sheila, ay napahamak pa rin siya. Sana po sa mga magulang na nakikinig ngayon, sana unahin natin ang kapakanan ng ating mga junakis, ng ating mga anak, diba? Unahin natin na bigyan sila ng magandang kinabukasan. Ang dasal ko, Sheila, sana ay patuloy kang gabayan ng Panginoon para sa pagtataguyod mo ng iyong mga anak. At sana nga talaga, Sheila, panindigan mo habang buhay ang pagiging ina mo sa mga bata kahit na hindi mo naman sila ginustong mabuo dito sa mundo. Ang una, nabuo dahil sa pang-aabuso ni Wes sa'yo. At ang pangalawa, nabuo dahil sa paulit-ulit niyang pang-aabuso at pagpapaabuso niya sa'yo sa ibang lalaki. Saludo ako sa'yo dahil kahit hindi mo ginusto ang mga batang yan, ay pinanindigan at minahal mo. Sana tuloy-tuloy yan. Sana habang buhay mo silang panindigan dahil alam ko na magbubunga din ng mabuti ang lahat ng pagsasakripisyo mo. Maraming salamat, Sheila, sa pagbibigay mo ng pahintulot na i-airin natin dito sa ating programa ang iyong masalimuot ngunit nakaka-inspire na kwento ng buhay. Sa inyo po na nakikinig ngayon sa kwento ni Sheila, nawa po ay nagustuhan nyo ang kwentong ito. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan dahil marami pong aral itong kanyang kwento. Huwag nyo pong kakalimutan na i-share ito sa ibang tao o i-share nyo ito sa inyong timeline, diba? Like and share this video at i-click nyo na rin ang subscribe button. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dyan sa ating channel, subscribe na po. Click the notification bell para lagi po kayong na-update ni YT sa tuwing meron tayo, YT parang aso ni YT sa tuwing meron tayong mga bagong ini-upload o inilalabas dito sa ating channel. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa atin, maraming salamat po. Mag-share din kayo ng sarili ninyong kwento ng buhay. Mag-email po mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.